Sa isang baryo na malapit sa langit, isang kilalang folklorist ang naglakbay para tuklasin ang mga kwentong nakatago sa kagubatan. Hindi niya alam na ang kanyang pag-usisa ay magdadala sa kanya sa isang nakakatakot na engkwentro kasama ang isang nilalang na tinatawag na Sigbin. Sa gabing puno ng kababalaghan, nagising siya na nakatali sa isang puno, habang ang mga boses na dati naririnig lang niya ay biglang naging totoo. Ano kaya ang kapalit ng mga kwento mula sa Sigbin? At paano niya makakalimutan ang boses na patuloy na sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta? May isang folklorist na nakilala ko noon. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya, baka kasi makasira sa reputasyon niya kapag nalaman ng mga kakilala niya na siya ang tinutukoy ko sa kwentong ito. Tawagin na lang natin siyang Mr. Folklorist. Kilala si Mr. Folklorist sa larangan ng folklore. Isa siya sa mga taong kinikilala sa buong mundo pagdating sa usaping ito. Marami na siyang nailabas na libro at mga papel tungkol sa folklore sa iba't ibang bansa. Nabanggit niya sa akin na may ginagawa siyang proyekto tungkol sa mga paniniwala ng mga Pilipino kapag undas. May mga nakalap na siyang impormasyon tungkol sa mga paniniwala sa mga syudad at bayan. Ang kulang na lang ay yung mga paniniwala sa mga liblib na lugar. Kaya pumunta siya sa isang bayan na nasa itaas ng bundok. Malapit sa langit ang pangalan ng bayan na yon, kaya lang ay mahirap puntahan dahil sa mga daan na may mga bato at putik. Sa kabutihang palad ay nakarating doon si Mr. Folklorist. Nakausap niya yung kapitan ng barangay at pinayagan naman siyang makapanayam ng mga tao doon. Isa sa mga nakapanayam niya ay yung lalaking tawagin na lang nating Mang Pilo. Si Mang Pilo ay may edad na pero malakas pa rin ang pangangatawan. Siya ang nag-alok kay Mr. Folklorist na maging gabay sa kanya sa mga kagubatan sa paligid ng barangay. Ayon kay Mang Pilo, marami siyang alam na mga kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Sabi ni Mr. Folklorist, isa sa mga kwento na sinabi sa kanya ni Mang Pilo ay yung tungkol sa mga nilalang na tinatawag na Sigbin. Ang sabi ni Mang Pilo, may mga bahagi ng kagubatan na hindi dapat pasukin ng kahit sinong tao. Dahil ang mga lugar na yon ay pagmamay-ari ng mga nilalang na hindi maganda ang intensyon sa mga tao. Isa na sa mga nilalang na yon ay yung tinatawag na Sigbin. Ayon kay Mang Pilo, ang Sigbin ay isang nilalang na may kakayahang maging invisible. Ang itsura nito ay parang aso na may mahabang buntot at mahahabang tenga. Ang mga paa ng Sigbin ay nakabaligtad, kaya kapag naglalakad ito ay parang nakatalikod. Ang Sigbin ay may kakayahang sumipsip ng dugo ng tao, kaya kapag nakakita ka ng isang tao na walang dugo sa katawan, ay posibleng Sigbin ang may kagagawan noon. Sabi pa ni Mang Pilo, may mga pagkakataon na lumalabas sa bayan ang Sigbin para maghanap ng mabibiktima. Kaya dapat daw ay lagi kang may dalang bawang para hindi ka mapuntirya ng Sigbin. Sabi ni Mr. Folklorist, alam naman daw niya na tinatakot lang siya ni Mang Pilo. Pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad sa kagubatan, umaasa na makakahanap siya ng mga tao na makakapagbigay sa kanya ng mga kwento. Isang beses daw ay nakarinig siya ng mga tunog ng mga taong nag-uusap. Wala siyang kasama noon, kaya nagtaka siya kung sino yung mga nag-uusap na yon. Ini-record niya yung tunog habang tinatawag yung mga tao. Pero walang sumasagot sa kanya, imbis na matakot ay na-excite pa siya. Naisip niya na baka yung mga tunog na naririnig niya ay galing sa mga nilalang na tinutukoy ni Mang Pilo. Isang gabi, nagising na lang si Mr. Folklorist na nakatali siya sa isang puno na malapit sa sementeryo. Kasama niya doon si Mang Pilo at ilang mga tao. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nalaman niya na si Mang Pilo pala ay isang albularyo. May mga ritual na ginagawa si Mang Pilo at yung mga kasama nito. Tapos ay may lumabas na nilalang galing sa kagubatan. Ang sabi ni Mr. Folklorist, yun daw ang Sigbin. Nakayuko ito habang naglalakad,
malaki ang katawan at mahahaba ang mga tenga. Nung tumayo ito sa harapan niya, ay naamoy niya yung mabahong hininga ng Sigbin. Nagulat na lang si Mr. Folklorist nung magsalita yung Sigbin. Sabi daw nito ay narinig siya sa kagubatan. Nung marinig niya yung boses ng Sigbin, ay na-realize niya na yun yung boses na na-record niya sa kagubatan. Sabi ng Sigbin ay narinig daw siya nito na naghahanap ng mga kwento. Sabi pa ng Sigbin ay marami raw itong alam na kwento. Kapalit ng mga kwento ay ang kanyang kaluluwa. Sinabi ni Mr. Folklorist na hindi niya kailangan ng mga kwento ng Sigbin. Sinabi niya na hindi siya natatakot at hindi siya magpapatalo sa isang nilalang na kagaya nito. Natawa raw yung Sigbin at sinabing hindi niya ito matatakasan dahil kahit saan man daw siya magpunta ay maririnig pa rin niya ang boses nito. Nagalit si Mr. Folklorist at sinubukan niyang makawala sa pagkakatali. Pero hindi niya nagawa dahil sa sobrang higpit ng mga lubid. Nung tumingin siya sa paligid ay wala na yung Sigbin at si Mang Pilo kasama yung mga tao. Mag-isa na lang siya sa lugar na yon. Hindi niya alam kung paano siya nakawala sa pagkakatali. Basta nung magising siya ay nasa bahay na uli siya ng barangay kapitan. Nung araw din na yon ay umalis na siya sa lugar na yon. May sugat pa yung paa niya dahil sa paglalakad niya pababa ng bundok, pero hindi na niya yung ininda. Ang importante ay makaalis siya sa lugar na yon. Habang nasa biyahe ay naiiyak na lang daw si Mr. Folklorist. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pagod. Halos 3 araw na siyang walang tulog at hindi kumakain. Pagdating niya sa bayan ay nakisakay siya sa isang jeep papunta sa terminal. Pagdating sa terminal ay sumakay uli siya sa bus papunta sa Maynila. Halos mahulog na siya sa kinauupuan niya dahil sa antok. Pero pinilit niyang manatiling gising. Pagdating sa Maynila ay sumakay uli siya ng jeep papunta sa bahay ng isa niyang kaibigan. Pagdating niya doon ay nagulat yung kaibigan niya. Dahil sa itsura niya na parang galing sa giyera. Doon na siya nagpahinga at nagpagaling. Ilang linggo rin siyang hindi lumabas ng bahay. Nung gumaling na siya ay naglabas siya ng libro tungkol sa karanasan niya. Sinabi niya doon yung mga babala ni Mang Pilo tungkol sa mga nilalang sa kagubatan. Pero ang pinakaimportante ay yung babala niya sa mga mambabasa. Sabi niya, napakamanipis lang ng hangganan ng mito at katotohanan. Akala niya ay matalino na siya para malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Pero nagkamali siya. Sa huli ay narinig uli ni Mr. Folklorist yung boses ng Sigbin. Nasa bahay siya noon at nagsusulat ng libro nang marinig niya yung boses na yon. Halos mabitawan niya yung hawak niyang lapis. Sabi niya sa akin, hindi na raw niya alam kung makakawala pa siya sa impluwensya ng Sigbin. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi lahat ng kwento ay dapat tuklasin, lalo na kung kapalit ay kaluluwa mo. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, ingat sa mga boses na naririnig mo sa dilim.